Madilim ang gabi. Walang bituin sa langit. Tanging ang mga puno lang ang nagsisilbing silweta laban sa madilim na kalangitan. Sa gitna ng masukal na gubat, isang grupo ng mga kaibigan ang naglalakad. Pauwi na sana sila galing sa isang fiesta sa kabilang baryo. Nalibang sila sa kasiyahan kaya't hindi nila namalayan ang paglubog ng araw. Malapit na ba tayo? Tanong ni Ben, ang isa sa mga kaibigan. Hindi ko alam, sagot ni Tony, ang isa pa nilang kasama. Pakiramdam ko'y kanina pa tayo paikot-ikot dito. Sana pala sumabay na lang tayo kay Mang Berto kanina. Sabi ni Lina, ang nag-iisang babae sa grupo. Huwag kayong matakot. Pagpapalakas ng loob ni Mario, ang pinakamatanda sa kanila. Malakas ang kutob kung tama ang daang ito. Ngunit kahit siya, ramdam na rin ang takot sa kanyang dibdib. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang kabog ng kanilang mga dibdib. Tanging ang mga kuliglig at ang kanilang mga hininga na lang ang maririnig. Hanggang sa may nakita silang kakaiba. Isang anino. Nakatayo to sa di kalayuan. Ano yon? Bulong ni Lina. Hindi ko alam, sagot ni Ben. Pero parang gumagalaw. Unti-unting lumapit ang anino. Palapit ng palapit. Sa wakas, naaninag na nila kung ano ito. Isang nilalang na hindi nila inaasahan. Isang nilalang na matagal nang nagiging alamat sa kanilang baryo. Sigbin, bulong ni Mario, takot na takot. Ang sigbin ay mukhang aso, ngunit higit na malaki ito kaysa sa ordinaryong aso. Ang mga mata nito ay pulang-pula, ang mga pangil nito ay matutulis, at ang amoy nito, parang nabubulok na karne. Tumakbo, sigaw ni Mario, nagtakbuhan ang magkakaibigan. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit mabilis ang sigbin. Hinabol sila nito. Bilisan nyo, sigaw ni Tony. Malapit na siya. Dito, sigaw ni Ben. Pumasok sila sa isang maliit na kuweba. Nagsiksikan sila sa loob. Nagbabaka sakaling hindi sila makita ng sigbin. Sa loob ng kuweba, tahimik silang nagdasal. Pinakinggan nila ang mga yabag ng sigbin. Palapit ng palapit, hanggang sa tumigil ito sa tapat ng kanilang pinagtataguan. Naririnig nila ang mabigat nitong paghinga. Amoy na amoy nila ang nakasusukang amoy nito. Alam nilang nasa labas lang ito. Naghihintay. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Lina. Walang sumagot. Walang nakakaalam. Ang tanging alam lang nila, nasa panganib sila. At ang gabing iyon ang magiging pinakamahabang gabi ng kanilang mga buhay.